May mga gabi na kapag mag-isa na lang ako dito sa bahay, bumabalik lahat. Hindi ang masasayang alaala, hindi ang tawanan ng mga apo na pangarap ko sanang marinig sa mga pasilyo nito. Ang bumabalik ay ang mga salita. Mga salitang kasing talim ng kutsilyo, mas masakit pa sa sampal. Ang gabi kung kailan ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Leo, ay tinawag akong parang isang utusan sa sarili kong pamamahay. Hindi niya direktang sinabi ang salitang kasambahay, hindi po. Mas masakit ang ginawa niya. Nasa kusina kami. Umiinom siya ng kape. Ang kapeng ako ang nagtimpla. Nakaupo siya sa silyang ako ang bumili. Sa ilalim ng bubong na ako ang nagbabayad ng buwis. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung maayos pa ba akong gamitin at sinabi niya sa akin ang mga salitang iyon. Nay, simula sa susunod mong sahod, ililipat na natin lahat ng pera mo sa account ko. Walang bahid ng paggalang, walang po o opo. Walang tanong na, Nay, okay lang po ba sa inyo? Isang utos, isang deklarasyon. Na para bang ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon, ay bigla na lang naging pag-aari niya. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hindi galit, kundi hiya, isang matinding hiya. Nahiya ako sa sarili ko. Dahil sa isang iglap, sa harap ng sarili kong anak, naramdaman kong wala na akong silbi. Para akong isang lumang kasangkapan na itatabi na lang sa bodega. Isang matandang walang kakayahang mag-isip para sa sarili. At ang pinakamasakit, ang gumawa sa akin noon ay hindi ibang tao. Siya ang laman ng aking laman, ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat. Isang anak na tila walang utang na loob. Sa loob ng napakaraming taon, ginampanan ko ang pagiging ilaw ng tahanan. Mula nang iwan kami ng ama niya, isinantabi ko ang sarili kong kaligayahan. 2 trabaho ang pinasok ko, isang sekretarya sa umaga, isang tagalinis ng opisina sa gabi. 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw, para lang mapakain siya, mapag-aral, at maibigay ang lahat ng gusto niya. Ang mga sapatos na may tatak, ang pag-aaral sa pribadong unibersidad na nagkakahalaga ng daan-daang libo kada semestre. Lahat tiniis ko. Isinangla ko ang kinabukasan ko para sa kinabukasan niya. Akala ko kapag nakatapos siya at nagkaroon ng magandang trabaho, magiging maayos na ang lahat. Akala ko iyon na ang sukli sa lahat ng paghihirap ko. Pero hindi, 5 taon siyang nanirahan sa bahay ko ng libre, kahit na doble pa sa akin ang sahod niya. Hindi nagbigay ng pambayad sa kuryente, sa tubig, o kahit pambili man lang ng bigas. Habang ako, patuloy pa rin sa pagtatrabaho para masuportahan ang pag-iipon niya. Nang sa wakas ay bumukod siya, hindi para umupa, kundi para bumili ng bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Cash, galing sa perang naipon niya habang ako ang gumagastos sa lahat at ako naman itong si Teresita nagbubunyi. Ipinagmalaki ko siya dahil ganoon naman tayong mga ina, hindi ba? Ang tagumpay ng anak natin ay tagumpay na rin natin. Pero para sa kanila, sa kanya at sa asawa niyang si Isabel, ako ay isang anino na lang, isang palamuti sa bahay, isang taong nariyan lang pero walang pakialam kung ano ang nararamdaman. Ang tanging halaga ko na lang ay tuwing Biyernes ng gabi kapag darating sila para sa libreng hapunan. Kakain, magkukwento tungkol sa magaran nilang buhay at aalis nang hindi man lang nag-aalok na maghugas ng plato. Ako na ang nagluto, ako na ang naghain, ako na ang magliligpit, paulit-ulit, hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ang araw na nagpasya silang hindi na sapat na pagkain lang ang kinukuha nila sa akin. Panahon na raw para kunin ang lahat. Habang nakatayo siya doon, hinihintay ang sagot ko. Ngumiti ako. Isang maliit at pagod na ngiti. At sinabi ko, sige anak, ikaw ang bahala. Tiwala naman ako sa'yo. Nakita ko ang pagkinang sa mga mata niya. Ang tagumpay. Ang pag-aakalang nakuha na niya ang gusto niya. Umalis siya ng bahay na may ngiting abot-tenga, dala-dala ang mga papeles na kailangan kong pirmahan. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Mayroon siyang isang bagay na hindi kailanman isinaalang-alang. Ang akala niya, ang kaharap niya ay isang mahinang matanda na madaling maloko. Ang akala niya, ang nanay na nagbigay sa kanya ng lahat, ay ibibigay pa rin ang lahat
hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Ang hindi niya alam, ang babaeng ito na dumaan sa kahirapan, sa pag-iisa at sa pagtataksil, ay natutong magtago ng sarili niyang alas, isang trump card. Hindi ito mana mula sa aking yumaong asawa. Hindi ito napanalunan sa loto. Ang aking lihim na yaman ay ang sarili kong talino at ang kakayahang magtiis at magplano ng tahimik. Habang siya ay abala sa pagpapakitang gila sa social media, sa pagbili ng mga mamahaling gamit ang perang, hindi pala sa kanya. Ako ay tahimik na nagmamasid, tahimik na nag-iipon, hindi lang ng pera, kundi ng ebidensya. Ang akala niyang pawn, ang piyesang kaya niyang isakripisyo para sa sarili niyang ambisyon, ay siya palang magiging reyna sa larong ito. Ang maliit na lola na gusto niyang kontrolin, ako pala ang magiging mangangaso. Umalis siya sa bahay ko noong hapong iyon na iniisip na hawak na niya ang aking pera. Ang hindi niya alam, ang tanging hawak niya ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa isang laban na hindi niya alam na sinimulan ko na. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera na gusto niyang kunin. Ang laban na ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na unti-unti niyang tinanggal sa akin sa bawat Biyernes ng gabi na ginawa niya akong kusinera. Ang dangal na niyurakan niya noong sandaling tingnan niya ako na parang wala akong kwenta. Papatunayan ko sa kanya at sa lahat ng tulad niya na ang isang ina ay hindi isang bangko na basta-basta na lang kukunin ang laman. Ang isang ina ay hindi isang kasambahay na walang bayad. Ang isang ina, lalo na ang isang inang Pilipina, ay isang mandirigma. At bibigyan ko siya ng isang leksyon na ikukwento niya sa kanyang mga magiging apo kung paano siya natalo ng sarili niyang ina. Hindi ako mananahimik. Kayo po, kung naranasan niyo na pong maramdamang tila bisita na lang kayo sa sarili niyong pamamahay, o kung mayroon kayong kwentong nais ibahagi tungkol sa pagtitiis at pagbangon, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan niyo po ako at sabihin niyo na rin po, saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Simulan na natin. Matapos ang hapong iyon, ang hapong nag-iwan ng lason sa hangin, alam kong may kailangan akong gawin. Hindi ko maaaring hayaan na lang na ang mga salitang binitawan ng sarili kong anak ay manatili na lamang sa isip ko. Kailangan kong malaman, kailangan kong makasiguro kung ang hinala ko ay totoo. Ang ngiti niya noong sinabi kong pumapayag ako. Hindi iyon ngiti ng isang anak na nag-aalala para sa kanyang ina. Iyon ay ngiti ng isang taong nanalo. Isang taong nakakuha ng gusto niya. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na gawin ang susunod kong hakbang. Ang Biyernes ng gabi ang naging entablado ko. Alam kong darating sila gaya ng dati. Umaasa sa isang mainit na hapunan, sa isang mesang nakahanda para sa kanila. Kaya naman, naghanda ako. Pero hindi ang hapunan na inaasahan nila ang inihanda ko. Inihanda ko ang katotohanan. Maaga pa lang ng Biyernes, nagsimula na ako. Tinawagan ko ang isang buy and sell shop na malapit dito sa amin. Ipinaliwanag ko na kailangan kong magbenta ng mga gamit at kailangan kong gawin iyon ng mabilis. Bawat muebles sa bahay na ito, may kwento. Ang sofa set na iyon sa sala, pinag-ipunan ko iyon ng 1 taon mula sa mga ekstra kong kinikita sa paglilinis. Ang telebisyon, regalo ko iyon sa sarili ko noong ika-50 kong kaarawan para naman may libangan ako kapag pagod na ako sa maghapong trabaho. Ang maliit na aparador, iyon ang unang bagay na nabili ko noong una akong nagkaroon ng sariling sahod. Ang bawat isa, simbolo ng pagod, ng sakripisyo, ng pangarap. Habang kinukuha ng mga tao mula sa shop ang mga gamit, isa-isa, para akong tinatanggalan ng balat. Masakit. Pero sa bawat pirasong nawawala sa bahay ko, may isang bagay na lumilinaw sa isip ko. Hindi ang mga bagay na ito ang tunay na mahalaga. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit ko sila binibitawan. Nang sumapit ang hapon, ang bahay ko ay halos wala ng laman. Isang mesa na lang at 2 silya ang naiwan sa kusina. Umupo ako sa isa sa mga silya, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng espasyong dati puno ng buhay. Ang alingaw-ngaw ng sarili kong paghinga ang tanging naririnig ko. Naghintay ako, hindi ako natakot,
Hindi ako nalungkot. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang kapayapaan, isang determinasyon. Nang mag-aalas 7 ng gabi, narinig ko na ang tunog ng kanilang sasakyan, ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang mga yapak nila papalapit sa aking pintuan. Ang tunog ng susi na pumapasok sa seradura, ang susi na ako mismo ang nagbigay sa kanya, simbolo ng tiwala na ngayon ay alam ko nang sinira na niya. Bumukas ang pinto, at sa sumunod na segundo, isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang sigaw. Ang sigaw ay galing kay Isabel, ang asawa niya. Isang matinis at gulat na sigaw. Iyong sigaw na parang nakakita ng multo. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Leo, puno ng pagkalito at galit. Anong nangyari dito? Nay, nasaan ka? Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakaupo sa aking silya sa kusina. Hinayaan ko silang hanapin ako. Hinayaan kong makita nila ang kabuuan ng kanilang sorpresa. Tumatakbong pumasok si Leo sa kusina at halos mabangga niya ang mesang nakaharang. Namumutla ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat. Sa likod niya ay si Isabel na may parehong ekspresyon. Ang tingin niya ay parang diring-diri sa itsura ng bahay, na para bang isang magandang lugar ay biglang naging pugad ng mga daga. Nay, halos pasigaw na sabi ni Leo. Anong ginawa mo? Nasaan ang lahat ng gamit? Bakit? Bakit walang laman ang bahay? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kalmado. Isang kapayapaan na hindi ko alam na mayroon pala ako. Nagbenta ako ng ilang bagay, anak. Sabi ko sa pinakamahinahong boses. Kailangan ko ng pera. Naisip ko, dahil ikaw na ang hahawak ng finances ko simula sa susunod na sahod, mabuti nang mayroon akong sariling cash para sa mga biglaang pangangailangan. Ang pagbabago sa mukha niya ay parang kidlat. Mula sa pagiging maputla, bigla itong namula sa galit. Ang gulat ay napalitan ng puot. Humakbang siya palapit sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na kulay niya. Hindi na siya ang anak ko. Isa siyang estranghero na puno ng galit. Nababaliw ka na ba? Sigaw niya at narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Bakit mo ginawa ito nang hindi nagtatanong sa akin? Sa akin mo dapat sinabi. Ako ang magdedesisyon tungkol sa pera. At doon lumabas ang tunay niyang motibo. Hindi ito tungkol sa pag-aalala sa akin. Tungkol ito sa kontrol. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga salitang nagpatunay sa lahat ng hinala ko. Tumingin siya sa paligid, sa mga bakanteng espasyo at bumalik ang tingin sa akin na puno ng disgusto. Paano na ngayon? Paano kami magiging komportable dito kapag dumadalaw kami? Kami, hindi ako. Hindi. Nay, saan ka uupo? Saan ka manonood ng TV? Ang iniisip niya ay ang sarili niyang kaginhawahan at ng asawa niya. Na para bang ang bahay ko ay isang resort na dapat laging handa para sa kanilang pagdating. Doon na pumasok si Isabel na kanina pa tahimik sa likod niya. Tita, this is so selfish of you, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala pero ang mga mata ay nang uusig. Linggo-linggo kaming pumupunta dito para siguraduhing okay ka, para samahan ka. Tapos ito ang isusukli mo sa amin? Ginawa mong miserable ang lugar na ito. Makasarili raw ako. Ako. Ang babaeng nagtrabaho ng 2 beses para lang may maipang-aral sa anak niya. Ako. Ang babaeng isinuko ang sariling buhay pag-ibig para hindi siya magkaroon ng amain. Ako. Ang babaeng kumain ng kanin at toyo para lang mabili niya ang sapatos na gusto niya. Ako ang makasarili. Naramdaman ko ang isang bagay na pumutok sa loob ko, pero hindi ko ito ipinakita. Tumayo ako mula sa aking silya, hinarap silang dalawa, at sinabi ko sa isang boses na matatag at malinaw, walang hapunan ngayon. Kung nagugutom kayo, marami namang restaurant sa labas. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa lahat ng nawalang muebles. Tumingin sa akin si Leo na para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Si Isabel ay tumawa ng mapakla. At pagkatapos, lumabas ang huling salita mula kay Leo. Isang banta na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Mag-ingat ka, Nay, sabi niya. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Ang isang babaeng kaedad mo, na mag-isa, na walang pamilyang tunay na nagmamalasakit, maaaring mapunta sa isang hindi magandang lugar.
Tandaan mo, kami lang ang mayroon ka. Pagkatapos ay tumalikod na sila. Naglakad palabas, padabog na isinara ang pinto na halos yumanig sa buong bahay. Narinig ko ang pag-andar ng kanilang sasakyan at ang mabilis na pag-alis nito. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking kusinang walang laman. Sa bahay kong walang laman. Pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi ko naramdamang nag-iisa ako. Naramdaman ko ang kalinawan, ang katotohanan. At sa kaibuturan ng puso ko, alam ko na ang giyera ay nagsimula na. At hindi ako susuko. Paano nga ba kami umabot sa ganitong sitwasyon? Habang nakaupo ako sa katahimikan ng aking bahay, bumalik sa isip ko ang lahat. Ang bawat taon, bawat pagod, bawat luhang pumatak para sa kaisa-isa kong anak. Nagsimula ang lahat 34 na taon na ang nakalipas. Isinilang ko si Leo sa isang gabing maulan. Ang ama niya, ang lalaking nangako sa akin ng habambuhay na pagsasama, ay umalis noong 2 taong gulang pa lang ang bata. Ang sabi niya, hindi pa raw siya handang maging ama. Kailangan daw muna niyang hanapin ang sarili niya. Hindi ko na siya muling nakita. Naiwan akong mag-isa. Isang batang ina na may isang maliit na anak, isang apartment na inuupahan na halos hindi ko kayang bayaran, at isang trabaho bilang sekretarya na sumasahod lang ng 18,000 piso kada buwan. Kulang na kulang iyon. Kaya pumasok ako sa pangalawang trabaho. Naglilinis ako ng mga opisina sa gabi. Ang routine ko ay parang makina. Gigising ng alas 5 ng umaga, ihahanda si Leo. Ihahatid ko siya sa kapitbahay naming si Aling Nena, isang matandang babae na binabayaran ko ng 200 piso kada araw para magbantay. Papasok ako sa opisina mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Uuwi, ipagluluto si Leo, papaliguan at patutulugin. Pagkatapos, aalis ulit ako ng alas 9 ng gabi para maglinis ng mga gusali hanggang alas 2 ng madaling araw. 4 na oras. 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw sa loob ng maraming taon. Ginawa ko iyon nang walang reklamo. Dahil sa tuwing titingnan ko ang natutulog na mukha ni Leo, nawawala lahat ng pagod ko. Para sa kanya ang lahat ng ito. Naaalala ko pa noong nasa elementarya siya. Nakikita niya ang mga kaklase niya na may mga bagong sapatos na may tatak. Isang araw, umuwi siyang umiiyak. Tinukso raw siya dahil luma na at may butas na ang sapatos niya. Ang sapatos na gusto niya ay nagkakahalaga ng 7,000 piso. 7,000. Halos kalahati na yon ng buwanang sahod ko sa pagiging sekretarya. Pero hindi ko matiis na makita siyang malungkot. Ibinili ko siya. Ang kapalit noon, 1 buwan kaming halos kanin at bagong lang ang kinakain. Pero sa tuwing nakikita ko siyang masayang pumapasok sa eskwela suot ang bago niyang sapatos, para sa akin, busog na ako. Iyon ang naging buhay ko. Ang kaligayahan niya, ang kaligayahan ko. Ang mga pangangailangan niya, laging nauuna sa mga pangangailangan ko. Nang magkolehiyo siya, gusto niyang pumasok sa isang kilalang pribadong unibersidad. Ang tuition fee kada semestre ay 150,000 piso. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Pero hindi ko sinabi sa kanya na imposible. Pumunta ako sa bangko. Nag-loan ako. Isinangla ko ang maliit na lupang pamana sa akin ng mga magulang ko sa probinsya. Sa loob ng 4 na taon ng pag-aaral niya, baon ako sa utang. At kinailangan ko ng 10 taon para mabayaran lahat ng iyon kahit na-graduate na siya. 10 taon ng pagbabayad para lang magkaroon siya ng diploma na maipagmamalaki niya. At nagbunga naman ang lahat. Nakakuha siya ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Sumasahod siya ng 80,000 piso kada buwan. Doble sa kinikita ko. Tuwang-tuwa ako. Naisip ko, sa wakas tapos na ang paghihirap ko. Sa wakas makakapagpahinga na rin ako. Pero hindi siya umalis agad sa bahay. Ang sabi niya, gusto raw muna niyang makapag-ipon. Para raw kapag bumukod siya, mayroon siyang matatag na pundasyon. Siyempre, pumayag ako. Ang bahay ko ay bahay niya, 5 taon. 5 taon siyang nanirahan sa akin ng libre. Ako pa rin ang nagbabayad ng upa. Ako ang bumibili ng pagkain. Ako ang nagbabayad ng Meralco at ng tubig. Habang siya, ang buong 80,000 piso niyang sahod kada buwan,
diretso sa bangko, walang labas. Nang sa wakas ay umalis siya, hindi para umupa. Bumili siya ng sarili niyang bahay, isang bahay na nagkakahalaga ng 11 milyong piso. Binayaran niya iyon ng cash, dahil sa 5 taon na iyon, nakapag-ipon siya ng sapat. At ako? Ipinagmalaki ko siya. Sinabi ko sa lahat ng kakilala ko kung gaano kasipag ang anak ko. Hindi ko inisip na may mali. Akala ko, iyon ang tamang gawin ng isang ina. Ang tulungan ng anak hanggang sa huli. 2 taon matapos siyang lumipat, nag-asawa siya. Si Isabel. Isang babaeng elegante, maganda, pero mula pa lang sa simula, ramdam ko na ang tingin niya sa akin. Isang tingin na para bang tinatanong kung bakit ang isang tulad ni Leo ay nagmula sa isang tulad ko. Mata pobre, iyon ang tamang salita. Sa kasal nila, nagumastos sila ng mahigit 1,500,000, nakaupo ako sa isang mesa sa pinakadulo. Malayo sa presidential table kung nasaan ang mga magulang ni Isabel at ang mga importanteng bisita. Ang paliwanag ni Leo para raw iyon sa mga kliyente niya sa trabaho. Ngumiti lang ako at sinabing naiintindihan ko. Pero sa loob-loob ko, parang may kung anong tumusok sa puso ko. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Naging madalang ang pagdalaw niya. At nang dumalaw nga, doon nagsimula ang Biyernes ng gabi na ritual nila. Darating, kakain ng paborito niyang adobo na manok at aalis. Walang dalang kahit ano, walang ambag, walang pasasalamat. Naging isa na lang akong convenient na stopover para sa libreng pagkain. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ika-6 na pong kaarawan ko, 2 oras siyang huli. Dumating siyang walang dalang regalo o kahit isang card. Ang dahilan niya, traffic daw. Nanatili siya ng 20 minuto. Kinain niya ang cake na ako mismo ang bumili para sa sarili ko. Pagkatapos, umalis na siya. Noong gabing iyon, umiyak ako. Umiyak ako ng husto tulad ng hindi ko pag-iyak sa loob ng maraming taon. Dahil sa gabing iyon, sa wakas, tinanggap ko na ang katotohanang matagal ko nang itinatanggi. Para sa anak ko, hindi na ako isang ina. Isa na lang akong bagay, isang mapagkukunan. Isang bagay na nariyan lang, naghihintay na gamitin kapag kailangan niya. At ang kasalanan, nasa akin din. Dahil hinayaan ko siyang tratuhin ako ng ganoon dahil sa takot. Takot na baka kapag nagreklamo ako, tuluyan na siyang mawala sa akin. Kaya nagpatuloy ako sa pagiging martir na ina. Ang nanay na laging nariyan. Hanggang sa hapong iyon. Ang hapong sinabi niyang gusto niyang kontrolin ang pera ko. At isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog ay biglang nagising. Ang paggising na iyon ay hindi biglaan. Para itong isang maliit na apoy na nagsimulang magliyab sa loob ng aking dibdib. Matapos ang gabing iyon ng Biyernes, ang gabing isinampal sa akin ni Leo ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang galit, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga salita niya, ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam kong hindi ko na maaaring balewalain ang mga senyales. Ang simpleng pagpayag ko sa kanyang mungkahi ay isang pagkakamali. Kailangan kong kumilos. Noong Lunes, matapos niyang iwan ang mga papeles sa aking mesa, ang mga papeles na magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa aking pera, alam ko na ang unang hakbang na dapat kong gawin. Hindi ko muna siya kinumpronta. Alam kong itatanggi niya lang ang lahat. Sasabihin niyang nag-iimbento lang ako. O mas malala, sasabihin niyang nag-uulyanin na ako. Kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng ebidensya na hindi ko lang ito guni-guni. Kinabukasan, bago ako pumasok sa trabaho, dumaan ako sa bangko. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong hinahanap ko. Ang alam ko lang, may mali. Kinausap ko ang teller at humingi ako ng kopya ng aking bank statement sa nakalipas na 6 na buwan. Umupo ako sa isang sulok ng bangko at sinimulan kong suriin iyon linya por linya. Ang puso ko ay kumakabog. At pagkatapos, nakita ko. Isang withdrawal. 70,000 piso. Ginawa 3 buwan na ang nakalipas. Ang petsa ay malinaw, pero hindi ko matandaan na naglabas ako ng ganoong kalaking halaga. Imposible. Hindi ko iyon makakalimutan.
Nilapitan kong muli ang teller at nagtanong ako tungkol sa transaksyon na iyon. Tiningnan niya sa kanyang computer. Ang sabi niya, ang withdrawal ay ginawa sa isang branch sa kabilang dulo ng syudad gamit ang aking debit card. Bigla akong nanlamig. Hindi pa ako nakakarating sa branch na yon sa buong buhay ko. At ang card ko, laging nasa loob ng pitaka ko. Laging nasa loob ng bag ko, maliban sa isang pagkakataon. Biglang nag-flashback sa isip ko. 3 buwan na ang nakalipas, dumalaw si Leo. Kakalabas ko lang ng banyo nang dumating siya. Ang bag ko, kung nasaan ang pitaka ko, ay nasa sala, kasama niya. Nagpunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ilang minuto lang akong nawala. Ilang minuto lang. Sapat na yon. Sapat na para kunin niya ang card ko, kopyahin o kuhanan ng litrato ang mga numero, at ibalik ito nang hindi ko namamalayan. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Ang sarili kong anak, ninakawan ako. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Ang natuklasan kong iyon ay nagtulak sa akin na maghalungkat pa. Pag-uwi ko ng bahay, binuksan ko ang isang lumang baul kung saan ko itinatago ang lahat ng aking mahahalagang dokumento at lumang papeles. Mga lumang bank statement, mga resibo, lahat. At doon ko natagpuan ang iba pa. Isang bill mula sa isang credit card company na hindi ko matanda ang inaplayan ko. Binuksan ko ang sobre. Ang statement ay may balanse na 170,000 piso. 170,000 ang mga nakalistang binili. Mga gamit sa hardware store, mga appliances, mga muebles para sa bahay. Ang petsa ng mga transaksyon, halos 2 taon na ang nakalipas. Ang panahon kung kailan binili at nire-renovate ni Leo ang kanyang bahay. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko ang papel. Tumawag ako sa credit card company. Kinumpirma nila na ang account ay nakapangalan sa akin. At ginamit ito para sa mga malalaking pagbili. Ang anak ko, hindi lang siya nagnakaw mula sa aking savings. Ginamit niya ang pangalan ko para mangutang. Ginamit niya ang aking malinis na credit history para sa sarili niyang kapakanan. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Pero mayroon pa. Habang naghahalungkat pa ako, may nakita akong isang lumang sulat mula sa Meralco. Isang notice of disconnection para sa isang address na hindi sa akin. Tiningnan ko ang address. Ito ang address ng bahay ni Leo. Ang account, nakapangalan sa akin. Tumawag ako sa Meralco. At doon ko nalaman ang buong kwento. 3 taon na ang nakalipas, ginamit ni Leo ang aking ID para magbukas ng account para sa kuryente ng bahay niya. Ang paliwanag niya noon, nawala raw niya ang kanyang ID at kailangan niyang kunin ang isang importanteng package. Pinahiram ko naman. Hindi ko alam na iyon pala ang tunay na dahilan. Sa loob ng 3 taon, kapag hindi siya nakakapagbayad sa tamang oras, ang credit history ko ang nasisira. Kaya pala noong nakaraang taon, nang masira ang sasakyan ko at sinubukan kong mag-loan ng maliit na halaga para sa pagpapaayos, na-deny ako. Ito pala ang dahilan. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang mga maliliit na bagay na hindi ko pinapansin noon, ngayon ay malinaw na. Ang lahat ay bahagi ng isang mahaba at sistematikong pagnanakaw at panloloko. Umiyak ako noong gabing iyon. Hindi dahil sa pera. Umiyak ako dahil sa kataksilan. Ang sakit na malaman na ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ay ang siya palang dahan-dahang sumisira sa iyo nang hindi mo namamalayan. Umiyak ako hanggang sa wala ng luhang lumabas. At pagkatapos, pinunasan ko ang aking mga pisngi. Tinipon ko ang lahat ng mga papel. Ang bank statement, ang credit card bill, ang sulat mula sa Meralco. Inilagay ko ang lahat sa isang malaking folder. Hindi na ito panahon para umiyak. Panahon na para lumaban. Alam kong kung kukomprontahin ko siya, itatanggi niya lahat. Tatawagin niya akong sinungaling o ulyanin. Kaya hindi. Hindi ako padalos-dalos. Magiging mas matalino ako. Gagamitin ko ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Mag-iipon ako ng ebidensya. Gagawa ako ng isang kaso na napakatibay na kahit ang pinakamagaling na sinungaling ay hindi maitatanggi. At pagkatapos lamang, ay kikilos ako. Ang folder na puno ng ebidensya ay naging Biblia ko.
Araw-araw tinitingnan ko ito, pinag-aaralan at dinadagdagan kung may bago akong matuklasan. Ngunit habang lumalaki ang bunton ng katibayan, lumalaki rin ang takot sa dibdib ko. Paano ko ito lalabanan ng mag-isa? Si Leo ay edukado, matalino, at higit sa lahat, marunong magsalita. Kaya niyang baliktarin ang lahat. Kaya niyang palabasin na ako ang masama. Naisip ko, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang taong nakakaintindi sa batas, isang taong gagabay sa akin sa dilim na ito. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng dyaryo, may nakita akong isang maliit na anunsyo. Attorney Reyes, Legal Services, libreng konsultasyon. Ang opisina niya ay nasa isang maliit na gusali sa bayan. Kinakabahan ako, pero alam kong kailangan ko itong gawin. Kinabukasan, naglakas loob akong pumunta. Maliit lang ang opisina niya, hindi magarbo. Pero ang pagbati sa akin ng kanyang sekretarya ay magalang. Si Attorney Reyes ay isang lalaki na nasa mga 50 anyos, may mga puti na sa kanyang buhok at ang mga mata niya ay mukhang mabait at matalino. Inanyayahan niya akong umupo at sinabing sabihin ko sa kanya ang lahat. Sa una, nag-aalangan ako. Nakakahiya. Isang ina na isusumbong ang sarili niyang anak. Pero habang nagsisimula akong magkwento, ang lahat ay bumuhos na parang isang ilog na matagal nang naipon. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa paghingi ni Leo ng kontrol sa aking pera, sa pagbebenta ko ng mga gamit, hanggang sa mga natuklasan ko sa bangko, sa credit card at sa Meralco. Nakikinig lang siya, walang putol. Tumatango paminsan-minsan at nagsusulat sa isang maliit na kwaderno. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang silya at bumuntong hininga. Ang mga sumunod niyang sinabi ay ang nagbigay sa akin ng kalinawan at direksyon. Ginang Santos, sabi niya sa isang boses na seryoso pero puno ng simpatiya. Ang inilalarawan ninyo sa akin ay isang malinaw na kaso ng financial fraud at breach of trust. O sa Tagalog, panloloko sa pera at pag-abuso sa tiwala. Napakadelikado ng mga papeles na pinapipirmahan ng anak ninyo. Kung pipirmahan ninyo iyon, legal niyang makukuha ang lahat ng pera ninyo at wala na kayong habol dahil kayo mismo ang nagbigay ng pahintulot. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang mga bato. Alam ko na iyon sa puso ko. Pero iba pala kapag narinig mo na mula sa isang profesional. Ano po ang dapat kong gawin, attorney? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Lumapit siya sa kanyang mesa. Una sa lahat, huwag na huwag kayong pipirma ng kahit ano. Pangalawa, kailangan nating opisyal na i-report ang fraud sa credit card at ang pagnanakaw sa inyong bank account. Kailangan nating mag-file ng formal dispute. Pangatlo, at ito ay napaka-importante, palitan ninyo lahat ng inyong password sa bangko, ang inyong PIN sa ATM. Lahat. Pang-apat, kung sa tingin ninyo ay nasa panganib kayo o kung magsisimula siyang magbanta, maaari tayong kumuha ng restraining order laban sa kanya. Isang restraining order laban sa sarili kong anak. Ang ideya ay tila isang bangungot. Pero, anak ko po siya, sabi ko ng mahina. Ayaw ko po siyang mapahamak ng legal. Tumingin sa akin ang abogado ng may lungkot at pag-unawa. Ginang Santos, ang anak ninyo ay nasa legal na problema na dahil sa kanyang mga ginawa. Nakagawa na siya ng ilang krimen. Ang tanong dito ay hindi kung gusto ninyo siyang mapahamak. Ang tanong ay kung gusto ninyong protektahan ang inyong sarili. Ang mga salitang yon ang gumising sa akin ng tuluyan. Oo, ina ako. Pero bago ako maging ina, ako ay si Teresita. Isang tao na may karapatang mabuhay ng payapa at may dignidad. Umalis ako sa opisina ni Attorney Reyes na may dalang isang folder na puno ng mga pormas at isang listahan ng mga dapat gawin. Mabigat ang folder, pero sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ko. Mayroon na akong plano, mayroon na akong kakampi, diretso ako sa bangko. Pinalitan ko ang lahat ng aking password. Humingi ako ng bagong debit card. Isinara ko ang fraudulent na credit card at nag-file ako ng formal na dispute. Ang teller sa bangko ay napakabait. Tinulungan niya ako sa bawat hakbang nang walang paghuhusga. Pag-uwi ko ng hapon na iyon, pagod na pagod ako.
Pero ito ay isang pagod na may kasamang tagumpay, isang pagod na may kasamang pag-asa. Noong gabing iyon, tumawag si Leo. Ang boses niya sa telepono ay tensyonado. "Nay, kailangan nating mag-usap. Pumunta ka para maghapunan sa bahay ko bukas. Kailangan nating ayusin ito." Hindi ito isang imbitasyon, isang utos. At dati, susunod ako ng walang tanong. Pero ngayon, matapos ang lahat ng natuklasan ko, isang malamig na kapayapaan ang naramdaman ko. "Hindi ako pwedeng bukas," sabi ko. "May gagawin ako." "May gagawin ka? Nay, saan ka naman magiging abala? Mahalaga ito." Narinig ko ang inis sa kanyang boses. "Siguro," sagot ko. "Pero para sa akin, may iba nang mas mahalaga ngayon." At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi na ako ang ina na laging nakayuko. Itinayo ko na ang aking pader. Itinakda ko na ang aking hangganan. At alam kong mula sa araw na iyon, hinding-hindi na ako muling papayag na tapakan pa niya. Ang katahimikan pagkatapos kong sabihing hindi ako makakapunta sa hapunan nila ay mabigat. Ramdam ko sa kabilang linya ang pagbabago ng hangin. Mula sa pagiging dominante, naging maingat ang tono ni Leo. Alam niyang may nagbago. Alam niyang ang inang dati sunod-sunuran ay biglang nagkaroon ng sariling boses. Ang pagtanggi ko sa kanyang utos ay isang deklarasyon ng digmaan na hindi niya inaasahan. Pagkatapos ng ilang segundong walang nagsasalita, narinig ko siyang huminga ng malalim. "Nagiging kakatwa ka na, Nay," sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses. "Hindi ko alam kung ano ang problema mo, pero kailangan mo nang itigil ang katigasan ng ulo mo at pirmahan na ang mga papeles. Para sa ikabubuti mo ito." Muli, ang mga salitang iyon, para sa ikabubuti ko, na para bang ang pagnanakaw sa akin ay isang akto ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot na naramdaman ko sa mga nakalipas na araw ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matatag na determinasyon. Hawak ko ang telepono ng mahigpit at sinabi ko sa isang boses na hindi ko alam na kaya ko palang ilabas, "Leo, hindi ako pipirma ng kahit ano. At sa tingin ko, kailangan nating magkaroon ng isang napakaseryosong pag-uusap tungkol sa maraming bagay." Naramdaman ko ang kanyang pag-aalangan. "Anong mga bagay?" tanong niya. Ang boses niya ay mas alerto na, mas maingat. Ito na ang pagkakataon ko. "Tungkol sa pera, Leo," sabi ko. Dahan-dahan, bawat salita ay may bigat. Tungkol sa perang nawala sa bank account ko nang walang pahintulot ko. Tungkol sa mga credit card na hindi ako ang nag-apply. Tungkol sa mga Meralco account sa pangalan ko sa mga address na hindi ko naman tinitirhan. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Napakakapal nito na halos mararamdaman ko na sa kabilang linya. Naririnig ko ang mabilis niyang paghinga. Ito ang unang pagkakataon na direktahan kong inilatag ang mga baraha ko sa mesa. Hindi ko alam ang sinasabi mo." Sa wakas ay sabi niya. Ang boses niya ay kontrolado, pero sa ilalim nito, nararamdaman ko ang unti-unting pag-usbong ng panik. Sinusubukan niyang maging kalmado, pero alam kong natinag ko siya. "Sa tingin ko alam mo, Leo," sagot ko. "At sa tingin ko, kailangan mong pag-isipang mabuti ang susunod mong sasabihin." Dito na niya inilabas ang alas na inaasahan ko. Ang huling depensa ng isang taong nahuli sa akto. "Nay, nagdedeliryo ka na," sabi niya. Ang boses niya ay biglang naging puno ng pekeng pag-aalala. "Nalilito ka na. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Baka may problema na sa isip mo." Gaslighting. Iyon ang tawag doon, ayon kay Attorney Reyes. Ang subukang palabasin na ang biktima ang may problema sa pag-iisip. Pero handa na ako. "Hindi ako nalilito, Leo," sabi ko ng may diin. "Nasa akin ang lahat ng papel, nasa akin ang lahat ng pruweba, at nakipag-usap na ako sa isang abogado." Isang matagal na katahimikan ulit. Mas mahaba, mas mabigat. Narinig ko siyang lumunok. "Nakipag-usap ka sa abogado?" Ang boses niya ay halos pabulong na, halos isang bantana. "Oo," sabi ko. At ipinaliwanag niya sa akin ng eksakto kung ano ang ginagawa mo. Ipinaliwanag niya kung ano ang fraud. Ipinaliwanag niya kung ano ang illegal. "Nay, hindi ka maaaring maging seryoso," sabi niya. Ang boses niya ay nagsisimula ng tumaas. "Anak mo ako.
Lahat ng ginawa ko ay para tulungan ka. Tulungan ako, Leo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ninakawan mo ako sa loob ng maraming taon. Ginamit mo ako. Nagsinungaling ka sa akin. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Sinubukan niyang magdahilan, pero pinutol ko siya. Oo, ginawa mo, at alam na alam mo iyan. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin natin tungkol dito? Naririnig ko ang mabigat at mabilis niyang paghinga sa kabilang linya. Pupunta ako dyan, sabi niya. Kailangan nating mag-usap ng personal. Hindi, mabilis kong sagot. Hindi ka pupunta dito. Kung gusto mong makipag-usap, sa telepono lang, o mas mabuti, sa harap ng mga abogado natin. Doon na siya sumabog. Nababaliw ka na, sigaw niya. Talagang nababaliw ka na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng beses na dinalaw kita, na nag-alala ako para sa'yo. Lahat ng beses na pumunta ka dito para kumain ng libre, ganti ko. Ang ibig mong sabihin, lahat ng beses na may kailangan ka sa akin, pero noong mga panahong kailangan kita, nasaan ka? Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Bago pa niya ako muling mamanipulahin ng kanyang mga salita. Nanatili akong nakaupo sa aking kusina, hawak ang telepono, nanginginig ang buong katawan ko. Pero hindi ito panginginig sa takot. Ito ay panginginig sa galit. Sa maraming taon ng pinigilang galit na, sa wakas ay nakahanap na ng boses. Noong gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakalipas na buwan. Dahil sa wakas, nasabi ko na ang totoo. Sa wakas, nanindigan na ako. At kahit hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, alam kong hindi na ako ang dating Teresita na tahimik na lang na nagpapayurak. Ang pag-uusap na iyon sa telepono ang nagtakda ng tono para sa mga susunod na araw. Alam kong hindi titigil si Leo doon. Ang isang taong sanay na laging nakukuha ang gusto niya ay hindi basta-basta susuko. Ngunit ang hindi niya alam, ang inang kaharap niya ngayon ay hindi na ang inang kilala niya. Ang babaeng ito ay mayroon ng mga armas, mayroon ng plano, at higit sa lahat, mayroon ng dignidad na ipaglalaban. Gaya ng inaasahan ko, hindi nagtagal ang katahimikan. Ngunit ang sunod na ginawa ni Leo ay isang bagay na, kahit sa pinakamalalim kong hinala, ay hindi ko lubos na naisip na kaya niyang gawin. Dahil hindi na niya ako makontrol ng pribado, dinala niya ang aming laban sa isang pampublikong entablado kung saan siya ang bida, ang direktor, at ang manunulat. Dinala niya ito sa social media. Isang araw, habang nag-i-scroll ako sa aking telepono, isang bagay na bihirang kong gawin, nakita ko ang post ng isang kaibigan na nag-share ng post ni Leo. At ang nakita ko ay halos ikahimatay ko. Nag-post siya ng isang larawan. Isang larawan niya kasama si Isabel sa isang mamahaling restaurant. Nakangiti sa kamera, may hawak na mga kupita ng alak. Ang larawan ay mukhang perpekto. Pero ang caption, iyon ang sandata niya. Sinabi niya roon ang tungkol sa napagpapalaya mula sa mga nakalalasong enerhiya at ang kahalagahan ng pagpapaligid sa sarili ng mga taong nagbibigay halaga sa iyong buhay. Na para bang ako, ang kanyang ina, ang lason na kailangan niyang alisin sa kanyang buhay. Na para bang ang pagtanggi kong hayaan siyang magnakaw pa ay isang negatibong bagay na matalino niyang inalis sa kanyang pagkatao. Ang mga komento sa ilalim ng post ay puro positibo. Good for you, Leo. Tama yan, alisin ang mga toxic na tao. Stay strong, lahat sila, binabati siya sa pag-aalaga sa kanyang mental peace, sa pagtatakda ng healthy boundaries. At ako, nakatitig lang sa screen, nararamdaman ng isang halo ng hindi paniniwala at pandidiri. Ang lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya ay walang kaalam-alam na ang lalaking kanilang pinupuri ay ninanakawan ng sarili niyang ina sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang kanyang mga post. Bawat isa, mas detalyado kaysa sa nauna. Para siyang sadyang gumagawa ng isang pampublikong salaysay ng kanyang buhay na walang kinalaman sa katotohanan. May isang larawan niya sa gym na may caption tungkol sa self-care at ang kahalagahan ng pamumuhunan sa sarili. Mga salitang maganda pakinggan,
Hanggang sa maalala mo na ang perang ginamit niya pambili ng gym membership at mamahaling damit pang ehersisyo ay galing sa pagnanakaw. May isa pang larawan niya na nagtatrabaho sa kanyang computer na may komento tungkol sa sakripisyo at pagsusumikap para makamit ang isang matagumpay na kinabukasan. Walang banggit na ang kinabukasang iyon ay bahagyang pinunduhan ng mga peking credit card sa pangalan ko at mga bayarin sa kuryente na ako ang nagbabayad ng hindi ko nalalaman. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat, ang talagang dumurog sa puso ko ay ang post na ginawa niya noong Biyernes. Eksakto sa araw na dapat sana ay nasa bahay ko siya para sa hapunan. Nag-share siya ng isang lumang larawan. Isang larawan namin noong bata pa siya. Isang larawan na hindi ko alam na mayroon pala siya. Isang larawan kung saan karga-karga ko siya. Siguro mga 5 taong gulang siya noon at pareho kaming nakangiti. At ang text na kasama ng larawan ay tungkol sa kung paano, minsan, ang mga taong pinakamamahal mo pa ang siyang pinakasisira sa'yo. Tungkol sa kung paano niya natutunan na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagpaparaya sa abusadong pag-uugali. Tungkol sa kung paano siya gumawa ng mahirap na desisyon na lumayo sa isang nakalalasong relasyon sa pamilya para sa kapakanan ng kanyang kalusugan sa pag-iisip. Ang pagbabasa ng mga salitang iyon ay parang sinuntok ako sa sikmura. Kinuha ni Leo ang aming kwento, ang aming tunay na relasyon sa lahat ng komplikado at masakit na detalye nito, at binaliktad niya ito ng buo. Ipinapakita ang kanyang sarili bilang biktima. At ako ang nang-aabuso. Ang mga komento sa post na iyon ay mas marami pa kaysa sa mga nauna. 12 ng mga tao ang nagpapahayag ng kanilang suporta, sinasabi sa kanya kung gaano siya katapang sa pagtatakda ng mga hangganan, nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento ng mahihirap na relasyon sa pamilya. Marami akong kakilala sa mga komento. Mga kapitbahay na nakakakilala sa kanya noong nakatira pa siya sa akin. Mga katrabaho kong dumalo sa mga party sa bahay ko noon. Lahat sila nag-aalok sa kanya ng mga salita ng pag-asa at pakikiisa ng walang kaalam-alam na ang taong di umano, ikailangan niyang protektahan ang sarili ay ang parehong babae na nagtrabaho ng 2 beses sa loob ng maraming taon para maibigay sa kanya ang edukasyon na ginagamit niya ngayon para sa kanyang mataas na sahod. Sa loob ng ilang araw, pinanood ko lang ang digital na palabas na ito sa katahimikan. Hindi ako nagkomento. Hindi ako nag-react ng pampubliko. Dahil alam kong ito mismo ang laro ni Leo. At kung sasagot ako ng emosyonal, mahuhulog ako sa kanyang bitag. Bibigyan ko siya ng mas maraming bala para sa kanyang naratibo na ako ang hindi matatag at problemadong ina. Ngunit bawat bagong post, bawat bagong sumusuportang komento na natatanggap niya mula sa mga taong walang alam, ay parang isang maliit na sugat na bumubukas sa kaibuturan ko. Ang huling dagok ay nang mag-post si Leo ng isang video story. Ipinapakita ang bahay na binili nila ng kanyang asawa. Ipinapakita ang mga renovation na ginawa nila, ang mga bagong muebles, ang perpektong hardin. Lahat ipinakita bilang bunga ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Walang isang salita na isang malaking bahagi ng lahat ng iyon ay binayaran ng perang hindi sa kanya. Ipinakita niya ang lahat ng may labis na pagmamalaki, na para bang naniniwala talaga siyang pinaghirapan niya ang lahat ng iyon. Na para bang tuluyan na niyang nakalimutan o sadyang wala siyang pakialam na ang bawat ladrilyo ng bahay na iyon ay bahagyang itinayo sa sakripisyo at pagnanakaw mula sa sarili niyang ina. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito mula sa tahimik na distansya ng aking bahay na walang laman, may isang bagay sa loob ko na lalong tumigas. Dahil ang makita si Leo na hindi lang nagnanakaw sa akin, kundi nagnanakaw din ng aking kwento, naganap na binabaligtad ang papel ng biktima at salarin. Ipinaunawa nito sa akin na wala nang posibleng pagbabago dito. Wala nang pag-uusap na magpapabago sa kanya. Pinili na niya ang kanyang landas. Pinili niya ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At kailangan kong tanggapin na ang anak na aking pinalaki at minahal ay hindi na umiiral. Napalitan na siya ng estrangherong ito na kayang ngumiti para sa kamera habang sinisira ang kanyang ina ng pribado,
nang tila walang nararamdamang tunay na pagsisisi. Dumating ang sandali sa isang Martes ng hapon, sa isang paraan na hindi ko plinano, ngunit sa pagbabalik tanaw, alam kong hindi na ito maiiwasan. Dahil ang katotohanan, gaano man karaming kasinungalingan ang itabon dito, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Nasa opisina ako ni Attorney Reyes, sinusuri ang mga huling dokumento ng kaso nang ipaalam niya sa akin ang isang mahalagang balita. Natapos na raw ng mga bangko ang kanilang investigasyon at kinumpirma nila ang isang kabuuang halaga ng 1,000,000 piso sa mga mapanlinlang na transaksyon sa loob ng 3 taon. 1,000,000. Ang halaga ay halos nagpahinto sa aking paghinga. Hindi dahil sa numero mismo, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan nito. Hindi ito isang pagkakamali o isang sandali ng kahinaan. Ito ay isang sistematiko at sinadyang operasyon ng pagnanakaw na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap at dedikasyon sa panig ni Leo. Ipinaliwanag sa akin ng abogado na sa ebidensyang ito, mayroon na akong higit sa sapat para magsampa ng kasong kriminal. Ngunit may isa pa raw option na maaari kong isaalang-alang bago gawin ang huling desisyon na iyon. Ang option na iyon ay ang magpadala ng isang formal na demand letter kay Leo. Bibigyan siya ng pagkakataong ibalik ang ninakaw na pera at bayaran ang mga pinsala bago magpatuloy sa mas mabigat na aksyong legal. Ito raw ay isang courtesy na kadalasang iniaalok sa mga kaso ng pamilya dahil naiintindihan nila na gaano man kalubha ang krimen, mayroon pa ring ugnayan ng pamilya na nagpapahirap sa sitwasyon. Ngunit binalaan din niya ako. Ang courtesy na ito ay maaaring ituring na kahinaan ng salarin. At kailangan kong maging handa sa posibilidad na ang isasagot ni Leo ay hindi pasasalamat o pagsisisi, kundi mas maraming manipulasyon at pagtanggi. Pinag-isipan ko iyon ng ilang minuto. Nakaupo sa opisina ng abogado, tinitingnan ang lahat ng mga dokumentong nakakalat sa mesa na detalyadong naglalahad ng bawat mapanlinlang na transaksyon. Bawat kasinungalingang maingat na binuo ng aking anak sa loob ng maraming taon. At napagtanto ko na may isang bahagi pa rin sa akin. Isang maliit at hindi makatwirang pag-asa na kung makikita ni Leo ang hindi matututulang ebidensya ng kanyang ginawa, baka may magising sa kanya. Baka makahanap siya ng kahit kaunting bakas ng konsensya o pagsisisi. Ang bahaging iyon sa akin na ina pa rin niya sa kabila ng lahat ay gustong ibigay sa kanya ang pagkakataong iyon na itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit may isa pang bahagi sa akin, mas malakas at mas malinaw. Ang bahaging nakakakilala na kay Leo ngayon at alam ng bahaging iyon na hindi niya ito ituturing na isang pagpapakita ng biyaya, kundi isang kumpirmasyon na masyado akong mahina para saktan siya. Isang kumpirmasyon na maaari niya akong patuloy na manipulahin. Dahil sa huli, bibigay pa rin ako. Dahil ako ang kanyang ina at ang mga ina ay laging nagpapatawad. Naunawaan ng bahaging iyon sa akin na ang pagbibigay sa kanya ng isang pribadong babala ay magbibigay lamang sa kanya ng oras para ihanda ang kanyang depensa, para magtago ng mas maraming ebidensya, para bumuo ng mas detalyadong naratibo ng pagiging biktima na magagamit niya sa publiko upang sirain ang aking kredibilidad bago pa ako makakilos. Tumingin ako kay Attorney Reyes at sinabi ko sa kanya ang isang desisyon na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Attorney, ayaw ko pong magpadala ng pribadong sulat, sabi ko. Ayaw kong bigyan si Leo ng pagkakataong sumagot ng pribado kung saan maaari niyang patuloy na kontrolin ang naratibo. Sa halip, ihanda na po natin ang mga dokumento para magsampa ng isang formal na kasong sibil. Isang kaso na magiging pampublikong talaan, kung saan ang sino mang gustong alamin ang katotohanan ay maaaring gawin ito. Sa halip na maniwala na lang sa bersyon ng mga pangyayari na maingat niyang itinatayo sa kanyang social media. Tumango ang abogado na may halong sorpresa at paggalang. Marahil ay hindi niya inaasahan na ang isang babaeng kaedad ko ay gagawa ng ganoong direkta at walang alinlangan na desisyon. Umalis ako sa opisina na yon na may nararamdamang matagal ko nang hindi naramdaman. Isang bagay na sa una ay hindi ko matukoy
hanggang sa napagtanto kong ito ay kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng paggawa ng isang desisyon ng buong-buo sa aking sarili, nang hindi kumukonsulta sa sinuman, nang hindi humihingi ng pahintulot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, pinili kong protektahan ang aking sarili kaysa sa protektahan ang damdamin o reputasyon ng ibang tao, kahit na ang taong iyon ay ang aking anak. Ang notifikasyon ay nakarating kay Leo noong Huwebes ng umaga, kinumpirma sa akin ni Attorney Reyes sa pamamagitan ng telepono. At kahit hindi ko nakita ang kanyang paunang reaksyon, perpekto kong nai-imagine ang sandaling buksan niya ang opisyal na sobre na iyon at basahin ang mga dokumentong nagdedetalye ng bawat dolyar na kanyang ninakaw. Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal. Wala pang 2 oras matapos niyang matanggap ang notifikasyon, nagsimulang tumunog ang aking telepono nang may pagpupumilit na hangganan na sa desperasyon. Tawag pagkatapos ng tawag na hinayaan kong mapunta sa voicemail. Pinakinggan ko ang mga voicemail noong gabing iyon. At nakakatuwang pakinggan, sa isang nakakabahalang paraan, ang pag-unlad ng kanyang panik sa bawat sunod-sunod na mensahe. Ang una ay sinusubukan pa ring mapanatili ang composure. Sinasabi sa akin na ito ay isang terribleng hindi pagkakaunawaan at kailangan naming mag-usap kaagad. Ang pangalawang mensahe ay mayroon ng ibang tono, mas matinis, mas apurado, kung saan nakikiusap siyang tawagan ko siya na sisirain nito ang kanyang buhay. Naisipin ko raw sana ang ginagawa ko bago ko sirain ang sarili kong anak. Pagsapit ng ikalimang mensahe, si Leo ay hindi na sumusubok na maging makatwiran o umapela sa aking pagiging ina, kundi ganap nang bumaling sa galit at manipis na pagbabanta. Magsisisi raw ako dito na mayroon siyang sariling mga abogado na magpapatunay na ako ay isang ulyanin. Nalalabanan niya ito ng buong lakas at nasa huli, ako ang lalabas na kontrabida sa kwentong ito. Pinakinggan ko ang bawat mensahe hanggang sa dulo nang hindi hinahayaang maramdaman ang anuman maliban sa isang uri ng klinikal na kuryosidad kung paano ang isang tao ay maaaring mabilis na magbago mula sa pagsusumamo patungo sa pagbabanta kapag napagtanto nilang hindi na gumagana ang kanilang karaniwang mga taktika sa pagmamanipula. Ang pagsasampa ng demanda ay parang paghagis ng isang malaking bato sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon na nilikha nito ay kumalat ng mabilis at hindi mapigilan at sinimulang wasakin ang perpektong mundo na maingat na itinayo ni Leo. Ang kanyang unang reaksyon, tulad ng nakita sa kanyang mga voicemail, ay galit at pagtanggi. Ngunit ang kanyang pangalawang hakbang ay ang bumalik sa kanyang pinakamalakas na sandata, ang pampublikong opinyon. Muli niyang ginamit ang social media. Ngunit sa pagkakataong ito, mas detalyado at mas madrama. Nag-post siya ng isang mahaba at detalyadong pahayag. Sinasabi kung paano siya biktima ng isang teribleng inhustisya na isinagawa ng isang ina na di umano imahal niya. Ngunit ngayon ay legal siyang inaatake sa mga dahilang hindi niya lubos na maunawaan. Ang kanyang post ay maingat na isinulat upang makakuha ng maksimum na simpatya nang hindi binabanggit ang anumang partikular na detalye ng mga akusasyon laban sa kanya. Ipininta niya ang kanyang sarili bilang ang nalilito at nasasaktang anak na kinakaladkad sa isang traumatikong legal na proseso ng isang ina na marahil ay nakakaranas ng mga problema sa kalusugan ng isip na may kaugnayan sa edad. At sa simula, gumana ito. Ang tugon sa kanyang post ay eksakto sa inaasahan niya. 12-dosenang mga komento na nagpapahayag ng pagkabigla at pakikiisa. Sinasabi sa kanya na magpakatatag na lalabas din ang katotohanan, na nasa panig niya sila anuman ang mangyari. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa malayo na may halong pagkamangha at pagkasuklam sa kanyang kakayahang manipulahin ang naratibo kahit na nahaharap sa mga dokumentadong legal na kaso. Ngunit may isang bagay na nagbago sa akin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pampublikong teatro ay hindi na nakaapekto sa akin sa parehong paraan tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, alam kong mayroon akong isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang maingat na binuong mga salita. At ang bagay na iyon ay ang hindi matututulang mga legal na dokumento na hindi maaaring manipulahin ng emosyonal na retorika o apela sa simpatya.
Ang tunay na pagguho ni Leo ay nagsimula nang suriin ng kanyang sariling mga abogado ang ebidensya laban sa kanya. Tila may sinabi sila sa kanya na hindi niya gustong marinig. Dahil bigla na lang, ang kanyang mga posts sa social media ay biglang tumigil. At ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi sa kanyang kahulugan. Di nagtagal, ipinaalam sa akin ni Attorney Reyes na ang mga legal na kinatawan ni Leo ay nakipag-ugnayan sa kanya. Nagtatanong tungkol sa posibilidad na maabot ang isang out-of-court settlement. Ito, sa esensya, ay isang pag-amin. Kinukumpirma nito na alam nilang wala siyang tunay na depensa laban sa ebidensyang iniharap ko, at na ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay subukang bawasan ang pinsala bago ito umabot sa isang pampublikong paglilitis kung saan ang lahat ng maruruming detalye ay isisiwalat sa mga dokumentong may pampublikong access. Dito na nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa maingat na binuong buhay ni Leo. Tila ang ilan sa kanyang pinakamalapit na kaibigan ay nagsimulang magtanong ng mga hindi komportabling tanong matapos aksidenteng mabanggit ng kanyang asawa sa isang social gathering na mayroon silang kinakaharap na isang komplikadong legal na problema sa pamilya. At nang magsimulang mag-imbestiga ang mga tao ng mas malalim, natuklasan nila ang mga pampublikong dokumento ng demanda na nagdedetalye ng mga partikular na akusasyon ng pandaraya sa pananalapi. Ikinuwento sa akin ng kapitbahay kong si Aling Nena na narinig niya mula sa ibang mga kapitbahay na ang pangalan ni Leo ay binabanggit sa mga usapan sa paraang tiyak na hindi maganda. Ang mga taong dating tumitingin sa kanya bilang ang matagumpay at edukadong anak ay tumitingin na ngayon sa kanya ng may hinala at kawalan ng tiwala. Ang kanyang asawa, si Isabel, ay tila galit na galit. Hindi dahil sa moral na implikasyon ng ginawa ni Leo, kundi dahil sa pinsala sa kanilang reputasyon sa lipunan. At ayon sa mga tsismis na nakarating sa aking mga tainga sa pamamagitan ng network ng tsismis sa kapitbahayan, nagkaroon ng malalaking away sa kanilang bahay tungkol sa kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinubukan pa akong tawagan ni Leo ng ilang beses sa mga linggong iyon, ngunit pinanatili ko ang aking ganap na katahimikan. Dahil wala na siyang masasabi sa akin na magbabago sa mga dokumentadong katotohanan ng kanyang ginawa. At ang katahimikan kong iyon, tila ay mas nakawasak sa kanya kaysa sa anumang galit na salita na maaari kong sabihin. Dahil nangangahulugan ito na lumipat na ako mula sa galit patungo sa kawalang interes. At ang kawalang interes na iyon ang huling kamatayan ng anumang kapangyarihan na mayroon siya sa akin. Ang huling kasunduan ay naabot 3 buwan matapos kong magsampa ng demanda. At ang mga tuntunin ay eksakto sa itinatag namin ni Attorney Reyes bilang pinakamababang katanggap-tanggap. Dahil walang pagpipilian si Leo kundi tanggapin ng ipaliwanag sa kanya ng kanyang sariling mga abogado na ang pagpunta sa paglilitis ay mangangahulugan hindi lamang ng kumpletong pampublikong pagsisiwalat ng lahat ng mga detalye ng kanyang pandaraya, kundi pati na rin ang napakatunay na posibilidad ng mga kasong kriminal na maaaring magresulta sa pagkakakulong. Kailangan niyang ibalik ang buong 1,000,000 piso kasama ang isa pang 300,000 piso bilang kabayaran sa pinsala, bukod pa sa pagbabayad sa lahat ng mga bayarin sa paglilinis ng kredito at mga bayarin ng aking abogado. Ngunit higit pa sa pera, na sa totoo lang ay hindi kailanman naging pangunahing punto ng lahat ng ito, ang kasunduan ay may kasamang isang sugnay na ipinilit kong idagdag. At ang sugnay na iyon ay nagsasaad na kailangang maglabas si Leo ng isang pampublikong pahayag na kinikilala na nakagawa siya ng pandaraya sa pananalapi laban sa kanyang ina. At na ang mga akusasyon sa aking demanda ay totoo at may sapat na batayan. Ipinaglaban niya ang sugnay na iyon ng higit sa anumang bahagi ng kasunduan. Dahil alam niya kung ano ang magiging kahulugan nito para sa kanyang maingat na nilinang na imahe na aminin sa publiko na ang lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa pagiging biktima ng isang nakalalasong ina ay isang kasinungalingan na idinisenyo upang pagtakpan ang kanyang sariling mga krimen. Ang pahayag ay lumitaw sa kanyang social media noong Martes ng hapon. Maikli at malinaw na isinulat ng kanyang mga abogado upang mabawasan ang pinsala hanggat maaari. Ngunit naroon pa rin ang mga salita,
sa itim na teksto sa puting background. Inaamin na nag-access siya ng mga bank account nang walang pahintulot, na nagbukas siya ng mga credit card gamit ang impormasyon ng ibang tao, at na nakagawa siya ng malubhang pagkakamali sa pagpapasya na lubos niyang pinagsisisihan. Ang mga komento sa ilalim ng post na iyon ay magulo. Ang mga taong dati walang pasubaling sumuporta sa kanya ay nagpapahayag ngayon ng pagkabigla at pagkadismaya. At pinanood ko ang lahat ng digital na drama na iyon na may pakiramdam ng pagsasara. Hindi ito kasiyahan o paghihiganti, kundi simpleng pagkilala na sa wakas, ang katotohanan ay naisapubliko na. Ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Ang unang bayad mula kay Leo ay pumasok sa aking bank account sa eksaktong petsang nakasaad sa kasunduan. At bawat buwan, tulad ng isang orasan, sumusunod ang mga kasunod na bayad. Alam niyang isang pagkakamali lang, isang araw lang na pagkaantala, ay may katumbas na mabigat na kahihinatnan. At sa bawat perang bumabalik sa akin, hindi ang halaga ang tinitingnan ko, kundi ang simbolo. Simbolo ito ng hustisyang nakamit, simbolo ng katotohanang nanaig. At sa perang iyon, ginawa ko ang isang bagay na marahil ay hindi niya kailanman inasahan. Hindi ko ibinili ng bagong sofa set o malaking telebisyon para palitan ang mga nawala. Hindi ko lang ibinalik sa aking savings account. Sa halip, ginamit ko ito para bilhin ang isang bagay na mas mahalaga, ang kalayaan ko. Bumili ako ng isang maliit na bahay. Isang bahay sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat, 3 oras ang layo mula sa syudad kung saan ko ginugol ang buong buhay ko. Ang bahay ay maliit lang, may 2 kwarto at isang maliit na hardin. Isang hardin kung saan sa wakas, maaari ko nang itanim ang mga bulaklak na dati ay pangarap ko lang. Ang bahay na nagkakahalaga ng 2 milyon at 300,000 piso ay binayaran ko ng cash. Galing sa pinaghalong bayad ni Leo at sa perang naisalba ko sa aking bagong bank account. At nang pirmahan ko ang mga papeles ng pagbili, naramdaman ko ang isang bagay na mailalarawan ko lamang bilang isang muling pagsilang. Ang bahay na ito ay tunay na sa akin. Binili ng perang ibinalik sa pamamagitan ng hustisya, hindi ng perang kinita sa walang katapusang sakripisyo. Sinubukan akong tawagan ni Leo isang huling beses matapos niyang mabayaran ng buo ang kanyang utang sa akin. At sa pagkakataong ito, sinagot ko ang telepono. Dahil alam kong wala na siyang maaaring kunin sa akin o gamitin laban sa akin. Ang boses niya ay iba na. Mas maliit. Mas mapagkumbaba. Tinanong niya kung maaari pa ba kaming mag-usap, kung mayroon pa bang pag-asang magkaayos. Pinakinggan ko ang kanyang tanong sa katahimikan bago sumagot ng mga salitang matagal ko nang inihanda sa aking isip. Ang anak na pinalaki ko, sabi ko sa kanya, ay hindi na umiiral o namatay na sa isang lugar sa daan. Napalitan na siya ng isang taong hindi ko kilala at hindi ko na nais pang makilala. At bagamat hinahangad ko ang iyong kapayapaan at paglago sa iyong buhay, ang kapayapaan at paglagong iyon ay kailangang mangyari ng malayo sa akin. Dahil isinara ko na ang pintong iyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Isang mahabang katahimikan ang sumunod, at pagkatapos ay isang tunog na maaaring isang hikbi o isang basag na paghinga, bago niya ibinaba ang telepono nang walang sinasabing iba pa. At iyon na ang huling pagkakataon na nakausap ko si Leo. Ngayon, dito na ako nakatira sa aking maliit na bahay sa tabi ng dagat. Ginugugol ko ang aking mga umaga sa pag-inom ng kape sa aking hardin, pinapanood ang mga bulaklak na ako mismo ang nagtanim na lumalago. May kapayapaan sa simpleng buhay na ito na hindi ko kailanman natagpuan sa lahat ng mga taon ng sakripisyo. Dahil sa wakay, naunawaan ko na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa sarili. Ito ang aking tagumpay, hindi sa perang nabawi o sa pampublikong pag-amin ni Leo, kundi sa katotohanang nabawi ko ang aking sarili mula sa mga dekada ng pag-iisip na ang halaga ng isang ina ay sinusukat lamang sa kung gaano karami ang kaya niyang ibigay at kung gaano karami ang kaya niyang tiisin. Natutunan ko na ang pagsasabi ng hindi ay isang akto ng pagmamahal sa sarili.
Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi kalupitan, kundi pangangailangan. Ang pagprotekta sa iyong kapayapaan ay hindi kasakiman, kundi karunungan. Isinara ko ang pintong iyon kay Leo, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa dignidad. At ang pagkakaibang iyon, ang nagbibigay ng lahat ng kahulugan. Dahil nangangahulugan ito na nanalo ako, hindi sa pamamagitan ng pagiging kaaway niya, kundi sa simpleng pagtanggi na patuloy na maging biktima ng aking sarili.